Good day, parents! This is Teacher Jo. In this video po, ikikwento ko po sa inyo kung paano nyo po gagawin yung assessment sa inyong mga tahanan. So, actually, para na lang po ito sa mga parents ng nursery students. Yung sa kinder po kasi, ay nasagutan na po namin yung kanilang assessment dahil kailangan po talaga ay yung teacher in charge po yung sasagot nun. Pero pwede nyo pa rin po itong panoorin para mas maintindihan nyo po kung para saan yung assessment, bakit yung kailangan gawin, at kung ano na pong gagawin nyo doon, ngayon na nandyan na yan sa inyo. And ituturo ko rin po sa inyo step by step kung paano nyo po yan gagawin sa inyong mga tahanan. To tell you the truth po, hindi po naman to required na gawin nyo po. Ginawa ko lang po tong video na to para po kung gagawin nyo po siya, kung mag-a-assess po kayo ng mga inyong anak, ay alam nyo po yung gagawin ninyo. Pero hindi po kayo required na gawin po ito. Kasi actually po, ito pong pag-a-assess ay hindi lang naman po to sole teacher's job na kami lang yung pwedeng gumawa nito at hindi nyo na pong pwedeng gawin. Pwede nyo po itong gawin. And napaka-brilliant idea po na gawin nyo po ito sa inyong kids every once in a while para makita nyo po yung 4 na bagay na ito. Number 1, kung nasaan na siya sa kanyang development. Number 2, kung nag-i-improve ba siya sa different areas of development. Number 3, kung saan siya nahihirapan dun sa mga different areas na yun. And number 4, kung ano pa yung hindi pa niya alam. So, napaka-useful po talaga at helpful na ina-assess po natin yung mga bata. Kasi mas nakikilala po natin sila. Actually, meron na po akong video about dito sa assessment. Yung ina-assess ko po si Babsi, if you remember that. Ilalagay ko na lang po sa taas yung link and sa description box para mapanood nyo rin po yung actual na ginagawa ko po during assessment. Few reminders lang po. Number 1 ay hindi nyo po ako kailangan gayahin na eksaktong-eksakto kung ano yung mga sasabihin kong salita, hindi po. Ang pag-a-assess po ay parang nagkwekwentuhan lang po kayo ng bata. Tinatanong nyo lang po siya at susundan nyo lang po yung checklist na tinatawag. Ito po yun. Ito po yung para sa kinder, ito po yung para sa nursery. So, ito po yung ginamit ko kay Babsi doon sa video ko pong iyon. As the word says, checklist po siya. Chine-check lang po. Kung nakikita na po, kung nade-display, na perform na po ng anak ninyo yung certain na mga tasks and skills na nandito, talagyan nyo lang po siya ng check. Meron din po ditong mga items na hindi kailangan i-check, na hindi dapat gawin ng bata. So, ganun po siya. Medyo magulo po actually talaga tong ECCD checklist. Kailangan po tong i-assess din. So, again, ang reminder number 1 ko po ay hindi nyo po ako kailangan gayahin. At kahit po yung mga material na meron ako nung ginagawa ko po yung video with Babs, hindi nyo naman po kailangan meron kayo ng ganun na ganun. Pwede po kayo mag-improvise. So, kung kailangan po doon ng mga pictures, kunyari ng animals, hindi nyo na po kailangan mag-print. Magpakita na lang po kayo doon sa cellphone ninyo, ng mga different kinds of animals, ganyan. So, ganito po yung loob ng checklist. Yung mga yellow po na nakikita nyo, ayan po yung mga different domains. Yung una po is yung gross motor. Climbs on chair or other elevated piece of furniture like a bed without help. Kung gagawin nyo na nga po ito sa inyong mga tahanan, papaakyatin nyo lang po siya doon sa bed or kahit sa upuan. And ang maganda po dito, parents, is kilala nyo na po yung mga anak ninyo. Pag alam nyo, oo, kaya niya yan, kagabi nga umakyat siya sa kama, check. Ganun lang po siya kadali. Kaya lang po kami tumatagal as teachers kasi nga po, we need to make sure na nagagawa po talaga nila yung mga tasks or skills na nandito. So, madami pong domains dyan, iba-iba. So, ang gagawin nyo lang po ulit, checkan nyo na lang po doon sa second assessment. Kasi yung first ay nagawa ko na po, second po, doon nyo po checkan. Ang ibig sabihin po ng remarks, ito pong third na column, mga reflections nyo or kung ano man po yung naging observation ninyo. After po nyong i-check, ay lalagyan nyo na po ng total score. So, kung ilan po yung check ninyo, bilangin nyo lang po. Katulad na ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 po yung check niya ni Babsi dito. So, lalagay ko lang siya 10. And then, after po nun ay lalagay ko rin po siya dito sa likod. Para po ma-compare po. Meron pa po itong ibang computation, pero hindi ko na po yun i-discuss sa inyo. At hindi nyo naman din po na kailangan talagang gawin. Pag ipapasa nyo na lang po ito doon sa school na i-enrollan nyo, sila na po yung magsasagot niyan para sa inyo. So, ang gagawin nyo lang po talaga sa bahay is to check kung kaya na po nila, kung kaya na po ng anak niyo yung mga tasks na nandito. So, second reminder ko po sa inyo is to never coach your kids.
So, kung hindi po niya alam or hindi po niya kaya yung nandoong task, hindi niyo po siya sasabihin kung ano po yung tamang sagot or yung tamang gagawin. Hindi niyo rin po i-demonstrate sa kanya. Just be sure po, parent, to use the mother tongue of the kid. Kasi baka, kaya hindi po niya magawa yung sinasabi ninyo ay dahil hindi niya naiintindihan. So, alam alam niyo kung paano nakausapin yung anak ninyo, kung English speaking ba siya o hindi. Pero yun po ang kailangan yung gawin. Dapat po ay malinaw po yung instruction ninyo. At kung hindi po niya talaga alam, at alam niyo naman po na hindi niya talaga kayang gawin yung pinapagawa ninyo, ay huwag niyo pong sabihin yung sagot. Kasi po, ang assessment po, ang purpose po niya ay para nga po i-assess yung anak ninyo. So, ang goal po ng assessment ay hindi po para maging perfect ang score ng anak ninyo. Nobody's perfect. Meron po talaga tayong mga areas na nahihirapan tayo tayong mga adults. Third reminder ko po sa inyo, and in relation po rin to sa second reminder ko na don't coach your kids, is to not pressure your kids. Kasi po ang nangyayari po ay, alam po natin na alam niya at alam po natin na kaya niya yung gawin. Kaso hindi po niya ma-demonstrate yun on the spot. Pine-pressure niyo po siya. Sinasabi, hindi kaya mo yan, alam mo yan, anak, sabihin mo na, gawin mo na. Ang tendency po kasi kapag nape-pressure tayo, alam niyo na rin po ito, ay mental block po tayo. And it also applies sa mga bata. So, wag niyo po silang ipe-pressure na porket alam niya, ay gusto niyo pong gawin niya na agad. So, ang gagawin nyo lang po dito is to skip that certain task and balikan nyo na lang po ulit. So, yun lang po yung tatlo kong reminder. Ang gagawin nyo na po, pag natapos nyo na po tong checklist na gawin, ay i-compare nyo na po yung kanilang results. So, besides po dito sa checklist na ibibigay namin, meron din po kaming binigay or pinasagotang worksheet sa inyong mga anak. So, ito po yung kay Babsi, yung ginawa po namin last June. So, ito po yung kanyang diagnostic assessment. Ito pong pangalawang gagawin nyo, ang tawag po doon ay summative assessment naman po. Nag-undergo na po yung mga kids ng pag-aaral dahil pumasok nga po sila sa school. So, titingnan na po natin kung ano po yung in-improve nila. So, ito po yung kay Babsi. Papasagutan nyo lang po sila uli ng ganito. Bibigyan po namin kayo ng copy ng ganito. Papacolor nyo rin po sa kanila yung nasa likodan na part. Titingnan po natin kung alam na po ni Babsi yung tamang color and kung ma-fill up na niya yung buong picture ng maganda ng pagkakakulay. Para makita nyo po talaga, ma-compare ninyo kung gaano na nag-improve yung fine motor skills nila, yung kanilang aesthetical development, so lahat po yun. Ang rewarding po ng feeling kapag nakita nyo po yung improvement po ng inyong mga anak na dati ganito lang siya mag-drawing ng bahay. Let's see, ito po yung drawing ni Babsi ng bahay before. Yan. So, sana ngayon na gagawin tong assessment sa bahay ay makita natin na talagang makaka-drawing na si Babsi ng bahay. So, yung mga ganun simple accomplishments po nila ay nakakataba po ng puso. Ang last ko na pong sasaguting tanong in this video is para saan na to? Ano nang gagawin niyo po dito na ngayon nasa inyong mga kamay na siya? Sa mga kinder students po na may LRN na at mag-enroll na po kayo for grade 1, yung iba pong schools nire-require nila na ipakita niyo po itong checklist na to sa kanila. Yung iba po hindi naman po sila ganong strict kasi meron po silang ginagawang sariling assessment para nga po makita yung current development po ng bata. So ito po kasing assessment na to ay nakaraan na. So, yung ibang schools po ay inuulit po nila. Most likely, mga private schools po yun. Sa public schools, hindi ko po alam. Pero, baka kunin po nila ito sa inyo. So, itabi niyo po siya. For the nursery students naman po, actually, hindi nyo na rin po ito kailangan. Kasi, kapag nag-enroll po kayo sa amin, sa school po namin ng kinder, ay uulitin na lang po namin itong assessment na to. Sa diagnostic and summative. Pero itabi nyo rin po siya kung lilipat po kayo ng school, baka maghanap sila ng assessment records po ng inyong mga anak. So, importante po rin siya, huwag nyo po siyang itatapon. And that is the end of this video. Kung meron po kayong mga katanungan na hindi ko po nasagot, please comment down below or you can contact me sa aking mga social media platforms or pwede rin naman po kayong tumawag sa landline number po ng Brilliant Kids. Thank you po for watching. God bless.